serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Ang Pilipinas ngayon! Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon! Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Napapakinggan po ninyo saan mang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng ating himpilang Radio Pilipinas World Service ng Presidential Broadcast Service. Napapakinggan po tayo sa mga sumusunod na shortwave frequencies sa 9.925 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Ako po si Ven Blones. Samahan po ninyo ako sa kabuuan ng ating programa ngayong araw na ito. Kapapalooban pa rin po ng ilan sa mga mahalagang balita mula dito sa ating bansa. Kasama na ang mga segmentong business, sports, showbiz at ang mga ulat mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news. Samantala, nais po namin kayong imbitahin na bisitahin ang ating Facebook page, ang Radio Pilipinas World Service. Paki-follow, like at share na rin po. Ang tabayanan, sasa inyo na sa ilang sandali ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa ating mga balita, pinalawig hanggang Disyembre at 31 ng 2024 ang pagpapatupad ng pansamantalang bawas sa import duty rates ng ilang mga inangkat na mga produkto tulad ng bigas, mais at karneng baboy. Ito'y upang tiyakin ang abot-kayang presyo ng mga produkto sa gitna ng nakaambang epekto ng El Nino phenomenon at African Swine Fever o ASF. Ayon kay Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr., kailangang palawigin pa ang implementasyon ng reduced tariff rates upang mapanatili ang abot-kayang presyo sa merkado batay sa kasalukuyang kondisyon ng ekonomiya ng Pilipinas. Kasabay nito, binigyang direktiba ni Pangulong Marcos ang NEDA Committee on Tariff and Related Matters na isumite ang findings at rekomendasyon sa pagsusuri sa buwis kasama ang monitoring ng mga nabanggit na produkto. Ang Executive Order o EO number 50 na nagbanggit ng mga hakbang para sa aksyon laban sa negatibong epekto ng El Nino sa presyo at produksyon ng bigas at mais ay pirmado ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Bukod sa nasabing mga epekto, patuloy pa rin ang banta ng ASF at trade restrictions sa ilang mga bansa na nagsasagawa ng eksportasyon na makakaapekto sa presyo ng mga primary commodity. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Pinuri ni House Appropriations Committee Chair Elizalde Co si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa napapanahon nitong paglagda sa 2024 National Budget. Ayon kay Co, ito ang pinakamagandang pamasko para sa mga Pilipino lalo at nakapaloob sa pambansang pondo ang bagong programa na tutulong sa 12 milyon na pamilyang Pilipino na kapos. Kasama sa pinondohan ang AKAP o Ayuda sa Kapos ang Kita program kung saan bibigyan ng one-time financial aid ang mga pamilyang Pilipino na kumikita ng hindi lalampas sa 23 piso
kada buwan. Dahil dito umaasa si Ko na makakakolekta ng malaki ang pamahalaan at magkakaroon ng sobrang buwis na gagamitin sa mga unprogrammed fund gaya ng pag-ayuda sa mga mahihirap na Pilipino. Sa 2024 budget, aabot sa higit 500 bilyong piso ang pondo para sa social services program ng pamahalaan. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ben Blones. Muling tiniyak ng Department of Energy o DOE na walang magiging problema sa supply ng kuryente sa kabila ng posibleng pagtama ng El Nino phenomenon sa bansa. Ayon kay Energy Assistant Secretary Mario Marasigan, patuloy ang monitoring sa kalagayan ng power industry sector at wala itong nakikitang kakapusan ng supply ng kuryente sa susunod na taon. Kaugnay nito, base sa isinagawang forecast monitoring, nasa 550 hanggang 600 megawatts ang kakailanganing supply ng kuryente sa unang quarter ng 2024. Dagdag ng DOE, may mga planta na inaasahang magbubukas sa susunod na taon na makapagbibigay ng karagdagang 500 megawatts sa bansa. Sa huli, muling nanawagan ang DOE sa publiko na magtipid sa kuryente upang mapanatili ang sapat na supply nito sa buong bansa. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Nakapagtala ang Bureau of Immigration o BI ng nasa 60,000 individual na dumating sa bansa bago magpasko. Kabuang 51,370 pasahero ang naitala sa unang araw ng Disyembre sa lahat ng international airports sa bansa at umabot sa 58,979 hanggang nitong Disyembre 23. Ayon kay BI Commissioner Norman Tansinco, mahigit 85% ng mga pasahero ang dumating sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA. Tiniyak ni Tansinco sa mga pasahero na handa ang BI na umalalay kasabay ng pagsiguro ng mga rapid response team at augmentation teams na maisaayos ang proseso sa imigrasyon. Samantala, pinuri ni Tansinco ang mga immigration officer na nananatiling nagtatrabaho kahit holiday season. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Bumaba ng 67% ang mga krimen sa panahon ng bisperas ng Kapaskuhan ngayong taon kumpara noong nakaraang taon. Nakapagtala ang Philippine National Police o PNP ng 67% pagbaba sa mga krimen sa bisperas ng Kapaskuhan kumpara noong isang taon. Ayon kay Philippine National Police o PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo, 34 na focus crimes ang naitala isang araw bago magpasko o 66.34% na pagbaba kumpara sa 101 krimen sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Kabilang sa tinatawag na focus crime ang murder, homicide, physical injury, rape, theft, robbery, vehicle theft at motorcycle theft. Binigyang diin ni Fajardo na pangkalahatang mapayapa sa buong Pilipinas ang pagdiriwang ng Kapaskuhan. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ben Blones. Albay Representative Joey Salceda kumpiyansa sa kakayanan ng bagong Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs. Ayon kay Salceda, tiwala ito na magagampanan ni Secretary Frederick Go ang bago nitong papel bilang unang Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs. Ang detalye ng balitang ito mula kay Kathleen Forbes. Tiwala si Albay Representative Joey Salceda na magagampanan ni Secretary Frederick Go ang bago nitong papel bilang unang Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs. Anya, isa si Go sa mga prominenteng pangalan sa Philippine business at matagal ng katuwang ng House Committee on Ways and Means na komiteng pinamumunuan ni Salceda.
Ayon sa mambabatas, bilang point person ng Pangulo sa lahat ng usaping pang-ekonomiya, kailangan ng mas maigting na koordinasyon ng tanggapan ni Go at ng House Tax Panel, lalo na sa mga priority program ng pamahalaan. Ang pagkakatalaga kay Go at ang pagbuo sa SAPEA ay kasunod ng pagsusulong ng pamahalaan ng dagdag pang foreign direct investment na isa sa mga indikasyon ng pag-unlad ng ekonomiya. Ito si Kathleen Forbes para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Mahigpit pa rin ang pagbabantay ng Armed Forces of the Philippines o AFP sa kabila ng 2 araw na unilateral ceasefire na idineklara ng Communist Party of the Philippines o CCP para sa ika-55 anibersaryo nito. Ayon kay AFP Public Affairs Office Chief Colonel Cerces Trinidad, kahit epektibo ang ceasefire, hindi may iwasang mangyari ang mga harassment at pag-iingay. Binigyang diin ni Trinidad na maigting ang pagbabantay at magpapatuloy ang kanilang tungkulin para matiyak na ligtas ang publiko at matapos na ang armadong kaguluhan. Paliwanag ni Trinidad, inilarawan niya bilang empty statement ang idineklarang unilateral ceasefire dahil hindi suportado ng publiko ang insurhensya. Samantala, sinabi ni Trinidad na walang epekto ang ceasefire sa panukalang peace talks sa pagitan ng gobyerno at ng National Democratic Front. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Makakatanggap ng diskwento ang mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps sa kanilang buwan ng singil sa kuryente simula sa Enero ng susunod na taon. Sa ilalim ng Lifeline Rate Subsidy Program ng gobyerno, magbibigay ito ng mga diskwento sa mga rehistradong electricity customers na hindi kayang bayaran ang kuryente ng isang bagsakan. Ipinaalala ni Senador Sherwin Gatchalian na tanging ang mga rehistrado lamang sa programa ang makikinabang sa subsidiya. Samantala, nakadepende sa konsumo ng kuryente kung makukuha nito ang 20 hanggang 100% ng diskwento sa kanilang kuryente. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ben Blones. Bureau of Fire Protection o BFP muling nagpaalala sa publiko para manatiling ligtas at malayo sa banta ng sunog ngayong darating na bagong taon. Samantala, nauna nang itinaas ng BFP ang full alert status nito bilang bahagi ng paghahanda sa bagong taon. Ang detalye ng balitang ito mula kay Mary Ann Bastasa. Muling nagpaalala ang Bureau of Fire Protection sa publiko na manatiling ligtas at malayo sa banta ng sunog ngayong darating na pagdiriwang ng bagong taon. Nangunguna sa paalala nito ang iwasan ang gumamit ng paputok at pailaw, kundi piliin na lamang ang alternatibong pampaingay gaya ng turotot. Kung hindi naman may iwasan ay pinatitiyak ng BFP na ang bibilhing paputok ay mula sa mga rehistradong tindahan at hindi mabiktima ng mga pekeng paputok na maaari pang pumalya at makapaminsala. Hanggat maaari, wag rin anyang mag-iimbak o magtatago ng paputok ng matagal. Kung kinakailangan, itago ang mga ito sa tuyo at saradong lugar na malayo sa mga potensyal na magsisindi nito tulad ng saksakan ng kuryente, switch, lutuan at iba pa. Huwag ipapahawak o bibigyan ng kahit anong uri ng paputok ang mga bata. Kasama pa sa fire safety tips nito ang huwag magpapaputok malapit sa bahay o anumang gusaling maaaring pasukan ito. Hanggat maaari ay lumayuan niya ng 50 hakbang mula sa bahay bago magpaputok at huwag na huwag rin sisindihang muli ang anumang paputok na hindi sumabog. Una nang itinaas ng BFP ang full alert status ito bilang bahagi ng paghahanda sa pagsalubong ng 2024. Ito si Mary Ann Bastasa para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Nakakaapekto pa rin ang Northeast Monsoon o amihan sa malaking bahagi ng Luzon. Ayon sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAG-ASA, inaasahang makakaranas pa rin ng maulap na panahon at inaasahang pag-ulan sa Cagayan Valley, Apayao, Kalinga, Aurora at Quezon
bunsod ng amihan. Maging ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon ay posible ring maapektuhan ng isolated light rains dahil sa northeast monsoon. Samantala, umiiral ang easterlies sa silangang bahagi ng Visayas at Mindanao, kaya asahan ang makulimlim na panahon at pag-ulan sa Caraga, Eastern Visayas, Catanduanes, Albay at Sorsogon. Ayon sa Pag-asa, wala pa rin itong namomonitor na bagyo na papasok sa Philippine Area of Responsibility o PAR sa mga susunod na araw. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Narinig po ninyo ang ilan sa mga pangunahing balita mula dito sa ating bansa. Samantala, antabayanan naman po ang mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Dumako na tayo sa ating regional news. Unahin natin ang mga balita mula sa rehiyon ng Luzon. Mula sa Lawag, 714 na kilo ng tilapia fingerlings ipinamigay sa mga agricultural group ng San Nicolas, Ilocos Norte. Ang detalye ng balitang ito mula kay Rani Dorilag. Inbunong tilukal gobyerno itiili ti San Nicolas sa dagiti sinupsupot a fingerlings kadagiti manalon nga sidek kadagiti small farm reservoir. Kini daw ni Mayor Mike Hernando kadagiti masignan iti panakaywaras dagiti fingerlings gapu ta makatulong daytoy kadagiti amin nga agricultural groups asaan laing dagiti manalon. Imabot iti na magasot 30 a manalon dagiti nakaawat iti tilapia fingerlings anay suwat ti distribusyon iti municipal hall. Agbalor dayto iti 250,000 a pisos sa pinunduan na TLGU San Nicolas. Manipod dito Radyo Pilipinas Lawag, Rani Dorilag para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Rani. Yan ang ulat mula sa Lawag. Dumako naman tayo ngayon sa Agoo, katutubong paraan ng pagluluto gamit ang kawayan, bida sa Tinungbo Festival ng Pugo, La Union. Ang detalye ng balitang ito mula kay Albert Kawile. Na minsan manan anay pakita ti kinalaing nagitipugawenyo. Babayan iti daan nga makapagagar-awagas ti panagluto iti Tinungbo Cook Fest. Anaangay iti napalabas a Biyernes. Babayan ti panagusar iti Light Bamboo Internode amawagan ti Bolo. 15 grupo pakaibilangan ti 13 barangay. Ken 2 nga high school iti Pugo La Union. Tinagsasalisal iti panagluto iti naduma-duma putahe. Nga gusto sarlaeng kadagiti lokal aramen. Ken materyales anaramid manipod iti kawayan. May sakarit para kadagiti nakipaset ti Mang Parnoy iti apoy iti tradisyon awagas, amawagan iti kulili. Ngunit iti panagkiskis ti kawayan tapno mang patawd iti apoy, anang nayon iti naisang sangayan na proseso ti panagluto ti Tinungbo. Iti las-od ti 2 nga oras insagana ti tunggal grupo itupat a potahe, apakay bilangan ti Tinungbo rice, Tinungbo kinamalan, Tinungbo gulay, ken bukod dang espesyal a potahe, nga agusosar kadagiti presko aramen. Impakita damet artistiko adasig da babayan tinapintas apa nang idatagda kadagiti naimas ataron, babayan ti panagusar kadagiti katutubo a materyales. Nagserbi ti kawayan kas nga pagluto ken pagkargaan iti taraon. Itintuan na usar ti ubak ti sabaken sa butiniog iti panagplating. Ti Tinungbo Cook Fest a pinakatampok iti Tinungbo Festival ket nangipay iti pamadayaw iti tradisyon ken nabak nga kultura dagiti Pugowenyos. Anang itampok iti tawid anay kabil iti katutubo pamayan ti panagluto babaen iti Tinungbo. Manipod RP Agoo, Albert Kawile para ti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Albert. Yan ang ulat mula sa Agoo. Samantala, dumako na po tayo ngayon mula sa rehiyon ng Luzon sa rehiyon ng Kabisayaan.
Unahin natin ang ulat mula sa Radio Pilipinas, Borongan. Pamaskong handog para sa mga senior citizen at PWD isinagawa sa San Julian, Eastern Samar. Ang detalye ng balitang ito mula kay Dayan Camplon. Ipinaagi ito ni inisyatiba og paningkamot han Barangay Local Government Unit han Poblasyon 2 San Julian Eastern Samar naging malang puso ng gindumara nga pamaskong handog para mga senior citizens ngan persons with disabilities sa nasabing nga barangay. Inabot 106 nga households, 56 nga senior citizens ngan 13 nga persons with disabilities ang nakakarawatan gift packs sa tikang ha BLGU. Binalay-balay nga distribusyon ng gindumaran BLGU kabakyang ang pirang mga appointed officials sa barangay para may pangtang ang nasabi nga pinaskuhan nga mga benepisyaryo. Ang saludhan gift packs in may ada bugas nga iba pang mga consumable goods. Dinan pondo hini ginalukar gikan ha budget han konseho maabot ha 20 mil de pesos nga nanibaan ging kuha hakita gikan ha Thanksgiving party han bago nga nagkaeleher nga mga opisyalis sa barangay. Inin pa dayon gindudumaran konseho para maghatag kalipay ngan makabulig nga dan mga residente han barangay. Tikang didi ha syudad han Borongan, Dayan Camplon para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Dayan. Yan ang ulat mula sa Borongan. Dumako naman tayo ngayon sa Sogod. Sunog sumiklab sa bayan ng Macrohon, Southern Leyte sa mismong araw ng Pasko. Ang detalye ng balitang ito mula kay Dalia Orit. Duha ka adlaw human sa nahitabong sunog sa dakbayan sa Maasin, lain na usab nga insidente sa sunog ang nasinati sa lokalidad at gyud mismo sa pagsaulog sa Pasko, Disyembre 25. Matud pa kang Bureau of Fire Officer 2 Malasaka, usa ka tawag ang nadawat sa BFP Macrohon pasado alas 3:05 sa hapon nga usa ka sunog ang niulbo sa usa ka abandonadong gamay nga balay sa Barangay Aguinaldo, Macrohon, Southern Leyte. Dali kini nga girespondihan sa mga bombero ug 3 ka minutos lang gunad sa pag-abot, nakontrolar na ang mao nga sunog ug gideklara na nga fire out ang asong insidente. Unang nasaran nga sa wala pa niabot ang mga otoridad, nagsugod naghakot og balde ang mga lokal nga residente aron dali nga mapatay ang kayo. Dako usab nga pasalamat sa mga opisyales kay adunay mga pag-uwan nga nasinati, sanglit dili kini dali nga nakakanat sa laing lugar tungod sa kabasa sa mga butang. Matud pa, walay naangol ug walay lain pang balay nga naangin sa maong panghitabo ug padayon na ang investigasyon sa unsay posibleng hinungdan sa maong sunog. Seryosong gipahinumduman karon ng publiko nga likayan ang mga buhat o mga butang nga makapakati sa sunog aron malinawon ug malipayon ang pagsaulog sa holiday season. Gikan diri sa Southern Leyte, Dalia Abiara Orit para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Dalia mula dyan sa Sogod at yan naman po ang naging kabuuan na ulat ng ating mga kasama mula sa rehiyon ng Kabisayaan. Dumako na po tayo ngayon sa rehiyon ng Mindanao mula naman sa Cagayan de Oro. 9 na miyembro ng Communist Party of the Philippines New People's Army o CPP-NPA patay. 8 baril nakuha sa naganap na engkwentro ng mga sundalo at NPA sa lalawigan ng Bukidnon sa araw ng Pasko. Ang detalye ng balitang ito mula kay Kokoy Medina. Jam ang patay sa CPP-NPA diin unom ang mga lalaki ug 3 ang mababae sa nitabong engkwentro tali sa mga sundalo sa 4th Brigade nga nakabase sa Bukidnon na batok sa mga membro sa CPP-NPA sa mga bukidnon nga bahin sa Barangay Kanayan, Barangay Kibalabag, Barangay Kulaman, Barangay Mapulo ning dakbayan sa Malay-Balay Bukidnon. Kagahapon sa kadlawon Disyembre 25 ning kasamtangang tuig samtang 8 ka mga armas ang nakuha sa mga sundalo nga mao ang 4 ka M16 rifle, usa ka M2 grade launcher, usa ka 12 gauge shotgun, usa ka punto kalibre 45 pistola ug usa ka granada. Sumala pa na Brigadier General Mitchell B. Anayron Jr., commander sa 4th Brigade, nga nakadawat sila og impormasyon gikan sa mga residente sa maong mga lugar nga dunay mga presensya sa mga armadong tao nga gituhuan nga mga sakop sa CPP-NPA. Gilayon ilang gilusad ang joint operation batok sa maong mga armadong tao samtang sumala pa
ni Major General Jose Maria Cuerpo II, Commander sa 403rd Brigade, nga padayon ng ilang ginahimong military operation bisan pa man nga nagdeklara og duha ka adlaw nga unilateral ceasefire ang NPA aron masiguro nga luwas ang mga sibilyan gikan sa mahulga sa mga terorista nga grupo. Gikan din sa Radyo Pilipinas Cagayan de Oro, kini si Cocoy Medina, alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Kokoy mula dyan sa Cagayan de Oro. Samantala, dumako naman tayo ngayon sa Zamboanga, Department of Trade and Industry o DTI Region 9. Pinondohan ang 3 milyong piso ng Ropa Rampa Project ng lokal na pamahalaan ng Isabela de Basilan sa ilalim ng Lungsod-Lunsad program ng ahensya. Ang detalye ng balitang ito mula kay Justine Bulanon. Alcanzó 3 milyon de peso el fondo que aloca el Department of Trade and Industry Region 9 para na Ropa Rampa Project del Gobierno Local de Isabela de Basilan bajo na lungsod-lunsad program de la ahensya. El mencionado proyecto ya propone al City Tourism Office de Isabela City LGU objeto del proyecto para capacitar y presentar con el magaproducto como magaropa del magasasfera de la ciudad. Ya comenta el DTI Zamboanga Provincial Director Grace Aduca con el mencionado iniciativa del gobierno local que grande ayuda para na busca vida del mga-isabeleños. El programa del DTI está concentrado para promotar con el cultural heritage y industria local que ya escogí la agencia bajo na lungsod-lunsad program. Desde la ciudad de Zamboanga, esa si Justin Bulanon para la Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Justin. Yan ang ulat mula sa Zamboanga at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Mindanao. At narinig po ninyo ating regional news para sa araw na ito, kalipunan ng mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas. Samantala, antabayanan naman po ang ating mga segmentong business, sports at showbiz. Dumako na tayo sa ating mga segmento. Unahin natin ang ating business news. Narito si Stephanie Vicente. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito tayong muli para sa ating segmentong balitang negosyo at kalakalan. Umabot sa mahigit 90 billion pesos ang nakolektang dividendo mula sa government-owned and controlled corporations o GOCCs ngayong taon. Ito ay ayon sa Department of Finance o DOF. Sa kanilang year-end report, sinabi ng DOF na sa kasalukuyan, ang national government ay nakakolekta na ng 99.2 billion pesos mula sa 49 na remitting GOCCs. Ayon sa DOF, ang halaga ay mas mataas kumpara sa dividend collections target para sa taon at sa actual collections noong 2022. Pahayag pa ng ahensya ang stellar performance na ito ay patunay lamang ng prudent at efficient management ng administrasyon pagdating sa corporate public sector nito. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang mga balitang negosyo, mananatiling matatag ang presyo ng Medianoche products hanggang sa bisperas ng bagong taon. Ito ay ayon sa Department of Trade and Industry o DTI. Sinabi ni DTI Assistant Secretary Amanda Nograles na ang Noche Buena items ay pareho lang ng Medianoche products at tinitiyak nila na hindi magkakaroon ng paggalaw sa presyo nito hanggang sa katapusan ng Disyembre. Tiniyak pa ni Nograles na walang magiging pagtaas ng presyo sa basic necessities at prime commodities tulad ng canned sardines, condiments at tinapay hanggang sa Disyembre at 31. Magkakaroon ng taas presyo sa susunod na taon kapag sinimulan na ng DTI ang paglalabas ng notices. Makaraang humirit ang 18 manufacturers ng price hike
sa 63 items tulad ng kape at tinapay. Sinang-ayunan naman ni Stephen Kua, presidente ng Philippine Amalgamated Supermarkets Association, ang pahayag ng DTI. Kung magkakaroon man ng price hike, tiniyak ni Kua na magiging napakaliit lamang nito. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa pagtatapos ng ating segmento, maaaring bahagyang tumaas ang presyo ng mga paputok ilang araw bago ang pagsalubong sa bagong taon. Ayon kay Lea Alapide, presidente ng Philippine Pyrotechnics Manufacturers and Dealers Association, matatag naman ang supply ng mga paputok kaya kung tataas man ang presyo ay bahagya lamang. Halimbawa aniya ay ang presyo ng sawa na maaaring tumaas sa 650 pesos hanggang 700 pesos mula sa kasalukuyang 550 hanggang 600 pesos. Sinabi niya na ang peak days ng pagbili ng paputok sa Bukawi, Bulacan ay mula December 29 hanggang 31. Umapela naman siya sa publiko na maagang bumili ng paputok para hindi na magsiksikan sa dulo ng Disyembre. Gayunpaman ay isinusulong ni Interior Secretary Benhur Abalos ang total ban sa paputok na nagiging sanhi-aniya ng injuries tuwing New Year's celebrations. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At dito na natatapos ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito si Steph Vicente. Muli, magandang araw. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Steph. Yan ang ating balitang kalakalan. Samantala, dumako naman tayo ngayon sa ating balitang pampalakasan. Narito naman si Leo Magpayo. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw. Narito na po ang sports balita. Bumuhos ang pakikiramay sa pamilya ng yumaong si PBA legend Avelino Samboy Lim Jr. sa edad na 61 nitong Sabado. Ayon sa pahayag ng kanyang pamilya sa social media account, namatay ang tinaguriang Skywalker sa Medical City kung saan nakasama nito sa kanyang mga huling sandali ang kanyang pamilyang sina Lelen, Jamie, Johans, Malu, AP, Albi at Kates at mga kaibigan nitong sina Alan Kaidik at Robert Evangelista. Nag-collapse si Lim noong Nobyembre taong 2014 sa isang exhibition game sa Inaris Center sa Pasig City. Nawalan ng malay si Lim at sinugod agad sa ospital kung saan siya nakomatos at kinalaunan ay inuwi siya sa bahay kung saan siya patuloy na ginagamot. Sa kanyang karera sa PBA kasama ang San Miguel Beermen, 9 na beses siyang nakakuha ng titulo, 5 beses sa PBA All-Star, isang PBA Grand Slam champion at kasama sa 25 pinakamagagaling na player ng PBA. Nagpaabot naman ng pakikiramay ang kanyang dating teammate na si Norman Black. Kasama si Black ni Lim sa Beermen kung saan nanalo ang koponan noong 1989 Grand Slam. Samantala, nagpaabot din ng pakikiramay ang PBA, NCAA at Colegio de San Juan de Letran. Sinabi ng PBA na isang true icon si Samboy na malaki ang kontribusyon sa liga kung saan nag-iwan ito ng marka sa puso ng mga basketballista sa buong Pilipinas. Ayon naman sa NCAA, hindi lamang sa basketball court ang kagalingan ni Lim, kundi sa labas din. Sinabi ni NCAA Management Committee Chair Paul Supan na si Lim ay isang inspirasyon at isang modelo ng lahat. At sa panig naman ng Letran, tinagurian siyang isa sa pinakamagaling na player na produkto ng eskwelahan na nag-iwan na marka sa sports sa buong Pilipinas. Nanalo si Lim at ang Knights ng Grand Slam mula 1982 hanggang 1984, ang unang Grand Slam sa dalawa ng Letran. Siya rin ay isang beses na naging most valuable player sa NCAA. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Kumpiyansa si Japanese boxer Naoya Inoue
o Inoue na kaya niyang maging ikalawang boksingero sa kasaysayan ng boxing na mapagsasama-sama ang lahat ng 4 na World Championship belts sa 2 magkaibang weight class. Makakatapat ni Inoue si Marlon Tapales ng Pilipinas para sa undisputed super bantamweight world title sa Martes na gaganapin sa Ariake Arena sa Tokyo. Sinabi ni Inoue na may nickname na The Monster na isa lamang itong hakbang sa kanyang paglalakbay. Sa kanyang karera, walang tinamong talo si Inoue sa loob ng 25 professional fights kung saan 22 dito ay nagtapos sa knockout. Nito lamang nakarang taon, isinuko ni Inoue ang lahat ng kanyang 4 na bantamweight belts para tumaas ng timbang. Nagpakitang gilas kaagad si Inoue sa kanyang super bantamweight debut nitong Hulyo kung saan pinatumban niya si Stephen Fulton ng Amerika sa pamamagitan ng 8th round technical knockout para angkinin ang WBC at WBO titles para makatapat si Tapales. Mayroon namang 37 panalo at 3 talo na may 19 na knockout si Tapales. Nitong Hulyo din, naging kauna-unahang boxer si Terence Crawford ng Estados Unidos na mapagsama-sama ang lahat ng 4 na championship belts sa 2 weight classes. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Formal lang nakapasok sa quarterfinals ang San Miguel matapos talunin ang Phoenix 117-96 sa pagpapatuloy ng Season 48 PBA Commissioner's Cup na ginanap sa Smart Araneta Coliseum. Nanguna para sa Beermen ang kanilang import na si Benny Boatwright na pumalit kay Ivan Aska na kumana ito ng 26 na puntos, 16 na rebounds at 4 na assist, habang ang nagbabalik na si Terence Romeo ay nakagawa ng impresibong 22 puntos, 8 assist at 3 boards. Ito na ang ikatlong sunod-sunod na panalo ng SMB para sa 6-3 kartada. Nakapag-ambag din sa San Miguel si CJ Perez na nakascore ng 20 puntos habang nagsumite sina Jericho Cruz at Don Troliano ng 15 at 12 puntos ayon sa pagkakasunod. Nahinto naman ang 6 na sunod-sunod na panalo ng Fuel Masters para bumagsak sa 7-2 record. Pinamunuan ni Romeo ang pananalasa ng SMB sa 4th quarter para kunin ang 87-80 bantahe mula sa 79-80 agwat sa 3rd period. Nagtapos naman si import Jonathan Williams ng may 37 puntos at 16 na rebounds habang nag-ambag si RJ Jasul ng 14 na puntos sa panig ng Fuel Masters. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat. Yan po ang ating balitang pampalakasan. Samantala, para sa mga nag-aabang ng mga chismis mula sa mundo ng showbiz. Para sa ating showbiz balita, narito si Mama JT. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Hello! Magandang araw sa ating mga chismoso at chismosa na nag-aabang ng ating balitang artista. Nandito na si Mama JT para magatid ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. O ito na ang ratsyada ng mga chika. Ito ngayong Kapaskuhan ay kasabay ng pagdiriwang natin ng kapanganakan ni Jesus ay ang
pagdiriwang din sa mga pelikulang kalahok sa Metro Manila Film Festival. And ito nga naging matagumpay ang unang araw ng 49th Metro Manila Film Festival 2023 nitong December 25. And dagsa sa mga sinehan ang ating mga kababayan upang mapanood nila ang mga pelikulang kalahok sa nasabing film festival na nasa ika-49 na taunang edisyon nito. At syempre upang ma-meet and greet na rin ang mga artistang nag-iikot sa mga sinihan upang ibida ang kani-kanila mga pelikula. And kumpara sa mga nakalipas na mga taon mula ng pandemyang hatid ng COVID-19 noong 2020, balik sigla na ang tradisyon natin tuwing araw ng Pasko. At isa sa mga nagagalak sa pagbabalik sigla ng festival ay si Piolo Pascual. And sa naging panayam nito sa isang TV network habang kanyang ipinopromote ang pelikulang Malyari na kanyang pinagbibidahan, ikinatuwa ng aktor ang pagdagsa ng mga manonood ngayong Pasko at ikinagalak din niya ang panunumbalik ng sigla ng pelikulang Pilipino sa panahon ng MMFF 2023. And eto, nag-cinema tour din maliban kay Piolo ang mga cast ng pelikulang When I Met You in Tokyo nina Vilma Santos at Christopher Boyet de Leon, Rewind din na Marian Rivera at Dingdong Dantes, at Penduko na pinagbibidahan naman ni Matteo Gudicelli. At sa iba't ibang mga sinehan yan sa Metro Manila. And dapat ding abangan natin ang mga pelikula na kalahok din sa nasabing film festival, ang pelikulang Gomburza, Firefly, Kampon, Becky and Badette, Broken Heart Strip at Family of Two. And sa ngayon na hindi pa inaanunsyo ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang resulta ng MMFF. Kaya aabangan natin ang magiging resulta nito sa mga susunod na araw, mga kachismis. Samantala speaking of MMFF pa rin sa pagbubukas ng mga sinehan sa araw ng Pasko para sa 2023 Metro Manila Film Festival, 3 pelikula agad ang nasa trending list dahil sa magagandang feedback ng mga nakapanood na nito. Ang mga pelikulang yon ang nabanggit ay ang Rewind ng Star Cinema, Family of Two ng Cineco Films at Malyari ng Warner Brothers at Mentor K Productions. And sa tatlong pelikulang ito na may mga magkakaibang genre, iisa lang naman kasi ang common denominator nila. Lahat sila ay may mga first time. And ang Rewind na ay comeback movie ng kapuso primetime king and queen and real-life showbiz couple na sina Dingdong Dantes at Marian Rivera. Kaya technically collaboration project ito ng ABS-CBN at GMA. At ito rin ang unang beses na nagsama ang dalawa sa isang pelikula na ginawa pa ng movie outlet ng karibal ng kanilang home network. And ang genre nito ay magical realism family drama. And ito ang Family of Two naman ay pelikula ng unang pagsasama sa pelikula ni na megastar Sharon Cuneta at Asia's multimedia star at kapuso star Alden Richards. And obvious naman sa sa title kasi ng family drama ang genre nito. And ito ang Malyari, ito ang unang sabak ni kapamilya star Piolo Pascual sa horror movie sa MMFF na 3 pang karakter ang ginagampanan niya. Ito ay ang isang horror suspense historical biographical ito na hango sa tunay na buhay ng urban legend na si Father Juan Severino Malyari na ayon sa usap-usapan ay unang naitalamparing Pilipinong serial killer. And kaya pagdating sa mga major awards sa darating ng gabi ng parangal ng MMFF, lumulutang na ang pagka-best actor ang pangalan ni na Dingdong Dantes, Alden Richards at Piolo Pascual. And batay din sa mga nababasa nating feedback sa ating mga kachismis online and sa ating mga moviegoers, mukhang hindi naman nasayang ang kanilang pagbili nila ng mga movie tickets kahit medyo may kamahalan ito. At syempre, aabangan din natin ang mga iba pang entries sa sabing film festival kagaya din ng Gomburza, Firefly, Kampon, Becky and Badette,
Broken Heart Strip at Family of Two. And ito pa ha, mga kachismis, si Jody Santa Maria ay ibinahagi ang kanyang blended family picture sa Instagram account niya noong bisperas ng Pasko, December 24. And sa nasabing picture na binahagi ni Jody, makikita kasama niya doon ang dati niya asawang si Panfilo Pampi Lacson Jr. at ang kasalukuyan nitong asawa na si Iwa Moto. Sabi ni Jody sa kanyang panimulang caption, quote and unquote, "We are blended, not broken. And God has created something beautiful out of brokenness. The relationship we have with each other as a blended family was made possible by His love and mercy." And dagdag pa ni Jody, quote and unquote, "It is only through His grace that our family was redeemed, repaired, and renewed. Thank you, Lord, for this beautiful gift. Thank you for your love." And sa hulihan, nagpaabot ng pagbati ng Merry Christmas si Jody para sa lahat. At eto nga, dahil nag-post si Jody, nag-reply din naman agad itong si Iwa sa post ng actress. Quote and unquote, "Love you, amor. See you on 31. And napuringan ng ating mga netizens ang uri ng pamilyang meron o family setup itong sina Jody. And ang sabi nila one of the best relationship daw na kanilang nakita. And napakaganda nga daw ng makita na buo at sama-sama ang pamilyang nina Jody at ni Iwa. At maswerte nga daw itong si Jody at sina Iwa dahil napakaganda ng kanilang samahan at syempre pinupuri din ang kanilang co-parenting style ng dalawa. And sa pagtatapos ng ating chika napakabuti naman ng ipinakita ng ating sina Jody at si Iwa na kanilang co-parenting style at syempre nagkakasundo din naman itong ang kanyang ex na si Pampi Lacson. So, masasabi nating napakabuti naman ng kanilang samahan. And OMG, wala na tayong oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat mga kachismis sa pakikinig sa aking mga chika for today. Ako po si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Mama JT. Yan ang ating showbiz balita. Samantala, bago tayo magpaalam sa ating programa ngayong araw na ito, muli nais po namin kayong imbitahin na bisitahin ang ating Facebook page, ang Radyo Pilipinas World Service. Paki-follow, like at share na rin po. At yan po ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas. Ngayon, magpapasalamat muna tayo sa mga nakasama natin sa ating programa ngayong araw na ito. Sa ating technical side, kina Milo Jonella, Susan Aizon at Anthony Pimentel. Maraming salamat sa ating mga executive producer, kina Jerome Toledo at Stephanie Vicente. Papasalamat din tayo sa mga nakasama natin sa ating mga segmento para sa ating balitang pampalakasan kay Leo Magpayo, sa mga kasama natin na nag-ulat mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas, para sa ating regional news at sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Hanggang sa susunod na edisyon na ating programang Ang Pilipinas Ngayon, ito pong muli si Ven Blones. Maraming salamat po at mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan si Ven Blones sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon! Ang tanging may pamamaan ako'y edukasyong Pilipino. Tinuturong galing at talino para maabot ang pangarap mo. Ang tanging handog ko sa'yo'y edukasyong Pilipino. Diskarteng mula sa puso, mamamangha ang mundo.
Matatag na mga guro, matatag sa mga